Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nag-react na po si Senador Bongo. Hindi na daw kilala yung mga Diskaya. Ano sabi niya? I do not know the Diskayas. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Walang kailangan pong ipahid kung bakit naugnay ang kanyang pangalan. Kasi lumabas sa testimony ni Diskaya sa investigasyon ng Senate Buribon Committee na may partnership pala yung CLTG ng kanyang tatay sa kumpanya ni Diskaya. At yun ang pinapaimbestiga ngayon ng ombudsman. Iimbestiga ng ombudsman at saka ng DPWH. Kung talagang wala siyang kaugnayan, lalabas at lalabas po ang totoo base sa dokumento. Di ba? Hindi obra po yung deny ng deny. Kung ano ang nandyan sa dokumento tulad ni Chis Escudero na sige ang deny na hindi siya sangkot sa BICAM, siya yung nakapirma. Malinaw yung pirma. Mga kababayan, sa BICAM ni Chis Escudero, yung itinituro niya na si Martin Romualdez, walang pangalan, walang pirma, at hindi member ng BICAM. Siya member. Nag-member siya na dapat hindi man mag-member. Ganon lang po tayo. But anyway, you can deny all you want. Pero iba yung denial sa sinasabi sa dokumento na bobosisiin po ng ombudsman. Yan o. Deny agad po. Sige lang ang deny. I do not know the Diskayas. Senator Bongo urges the ombudsman and DPWH to uncover the real mastermind behind the anomalous flood control project, saying the investigation should not be diverted after his name was linked to contracts involving Diskayas and CLTG Builders, a firm owned by his father. Sabi ng mga netizens po, sabi ni Leeds name, that's impossible to believe unless Bongo is having amnesia. Sabi ni Rick Caule, wait for the outcome of the investigation in ICC warrant of arrest, right, ex-Senator Trillanes. Sabi ni Jennifer Torres Ramos, the firm is named after him, Christopher Lawrence Tigo, CLTG, pero wala siyang alam. Malinaw ang acronym po. Christopher Lawrence Tesorogo, CLTG. Idiot lang po at maybe abnormal na tao ang hindi maniniwala. Hindi maniniwala na wala siyang alam pala. Tama? Sabi ni Mian Samson, tell it to the Marines. Sabi ni Excel Mendoza, let them play their game in the way they prefer or let the people decide. Sabi ni Ronnie Reyes Arsiaga, CLTG Builders is owned by Desiderio Go, the father of Senator Bongo. The company's name is an acronym for Senator's full name, Christopher Lawrence Tesoro Go. Under your name, yung CLTG. Sabi ni Johan Sebastiani Pomoseno, let's see where the investigation leads. Sabi ni Anthony Partolan, damay-damay na, naglabasa na mga sangkot. Sabi ni Aldre Dominguez, CLTG ang name ng company na naka-venture or nakasama nila Diskaya sa negosyo. Senator, ano ba ang ibig sabihin po ng CLTG para malaman natin if may kinalaman ka ba o wala? Ayaw maniwala ng mga mamamayang Pilipino kasi obvious. Di ba? Kaya sabi dito sa post, mga kababayan ng news pala, ng abogadonews.com.ph. Sabi ni Atty. Falsis, Diskaya clam up, confirms Bongo Duterte connection in flood projects. May punto si Atty. Falsis. So sabi niya rito, nakikita ko niya ang direct line connecting Senator Christopher Bongo to controversial flood control contractors Pacifico and Cesara Diskaya, which he believes eventually extends to former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya naging defensive agad po si Bato de la Rosa. Sabi ni Bato sa interview, pag napuntaan niya yan sa mga Duterte, nasangkot yung mga Duterte, kalukuhan na niya yan, buang.
Di ba? Bakit ka magiging defensive kung talagang hindi man sangkot? Ganon din mga kababayan ang sinasabi ni Sara Duterte. Pare-parehas yung nila, narrative of defense. Ang ginagawa nila, inuunahan na nila pag sinangkot sila o nasangkot sila mga kababayan. Kasi yon ang tinutumbok ng ebidensya, sasabihin pinopolitika. Tingnan natin po ang dokumento, hindi yung kwento ninyo. Tulad ng kwento ni Chis Escudero na tinuturo si Martin Romualdez, pero siya pala nakapirma. Ano ba po? Naninisi ng iba, nanunuro ng ibang tao, siya yung nakapirma. Sabi dito sa balita, appearing on the Billionario News Channel program, at the forefront, Falsis based his statement on the joint venture between the Discayas firm and CLTG Builders, a company owned by Ghost Father, which shares the senator's full initials, Christopher Lawrence Tesorogo. So sabi po ni Falsis, nakikita ko niya yung connection between Go in the Discayas. By extension, FPRRD, sabi po ni Atty. Falsis. He argued that due to Go's role as the former president's alter ego, knowledge of the connection or any related activities would implicitly extend to Mr. Duterte. Hindi lang po basta member ng gabinete. Talaga siya yung special assistant, SAP. Siya yung laging dikit, laging nasa likod po ng ating Pangulo. Lahat ng transaksyon, siya yung sumasala, yung kailangang pirma ng ating Pangulo. You see, pati mga appointments, yan po ang public knowledge. Sinigong lang po ang may SAP na inadapt na lang mga kababayan ng present administration. Pero yung special assistant yata ng ating Pangulo, wala na. Hindi ko na nakikita. Silag na mayo. Pero ang unang nagkasap, si Digong po, yung talagang dikit na dikit. Hanggang ngayon, dikit na dikit. Sobra pa daw sa kanyang tatay ang kanyang pagtrato kay Digong. So, makikita ninyo, may punto itong analysis ni Atty. Falsis. Sabi ni Atty. Falsis, if Bongo knows that President Rodrigo Duterte knows that, pag alam niya ni Bongo, alam ng Pangulo, ni Digong, other self, alter ego, he suggested that the purpose of the CLTG Discaya joint venture was to enable CLTG builders to secure high-value projects. Paliwanag ni Falsis that CLTG, which he noted has lower contractor ratings, used the Discayas top tier quadruple A license through the joint venture to increase its net contracting capacity and successfully bid on billions worth of government projects. So sabi po ni Atty. Falsis, the Independent Commission niya on Infrastructure RCI or the Ombudsman which are investigating the anomalies should focus on the joint venture in allegations of bid rigging or the lending of a license. Yan po ang tutok ngayon ng Ombudsman. Kaya galit na galit sila kay Ombudsman Rimulya. Nung nag-apply pa lang po, natataranta na sila. At yung kanilang barkadang senador na kapatid pa ng Pangulo, si Amy Marcos, trinay niyang harangin yung pagiging ombudsman ni Rimulya. Hindi man siya nagtagumpay. Iyakan sila ngayon. Namumuro na sila, mga kababayan. Ito yung payag kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon. This guy, is protecting probably si SPG. Senator Bongo. Yeah. Well, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na kahit sino yan, at kahit previous administration niya, wala siyang sisinuhin, wala siyang sasantuhin, lahat kailangan managot dito. At in fact, nag-usap na kami ni Ombudsman Remulla kagabi about this. And ngayon, we are already working to look at the documents from the previous administration. Yun din naman ang patay.
no? From 2016 to 2025. Tapos, Yun din ang mandate ng ICI. kaya sinasabi nila, Wala politika. tayong sisinuhin dito. Can we say specifically you're looking at the documents that involve SPG, yung sa tatay niya na constructor? We are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. Kaya nanginginig na po si Bongo. Nung nalaman siguro niya, because he was in Baguio, nung nalaman niya na yun nga, nagsabi dito ang mga Diskaya na hindi na sila magko-cooperate, tinawagan niya ako. No, at nag-usap kami. At meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Discayas during the previous administration. Okay? Rimati na po. Sabi dito sa balita ng abogadonews.com, he noted that recent non-cooperation of the Discayas who have reportedly declined to provide information on Go and CLTG builders to investigators including the Department of Justice. The question of the DOJ, anong evidence nyo kay Bongo at CLTG? Meron ba? Nag-clam up daw ang mga Discayas, sabi po ni Atty. Falsis. The reported silence of the contractors has previously been seen by former Justice Secretary and now Ombudsman Jesus Crispin Remulla as an act of protecting Go in the joint venture with his family's firm CLTG. Go has repeatedly denied any involvement in his family's business operations. Hindi po maaari na mga dinaya lang. Tingnan yung dokumento kung ano talaga. Doon natin makikita kung talagang walang kaugnayan. Ganon po, base sa ebidensya, hindi base sa kwento niya at denial niya. Tama po mga kababayan?